Papasyalan natin ang ilan sa mga ina na naging guest natin. Pero, ipapasyal din natin sila. So, tignan po ang kapaligiran ng lugar na to. Sabi po nila, if there's a well, there's a way. So, yun po naging storya ni Christy. Tumigil po ang benepisyo niya sa SSS. Nalaman niya, may anak palang iba ang kanyang asawa. Pero hindi po galit ang kanyang pinairal. Talagang yung puso ng isang ina. Yun, nagpapasalamat pala ako sa Panginoon dahil eto na may tutulong na sa problema ko. Ganito po yun, kasi namayapa po yung mister ko 2018. Siguro mga 1 year mahigit bago po na-file o natanggap ko po yung kanyang SS pension. Parang lump sum muna bago siya nag-monthly. So, year 2020 hanggang 2022, tumatanggap po ako. Pagdating po nung February, hanggang January lang 2022 po ang tanggap ko noon. Pagdating po ng February 2022, is natigil na po. So, nagtaka ako bakit. So, ngayon nagpunta ako sa SS po. Siguro mga 3 months, nagpunta na po ako ng SS at in-inquire ko bakit, anong nangyari. Sabi naman nila, hindi daw sila nag-i-stop ng pension. Wala nga po eh. Wala nga pumapasok sa ATM, sabi ko. Tapos yung chinek sa computer, sabing ganon, meron palang naghahabol. Yun ang sinabi. May naghahabol daw. Sinabi yung pangalan ng babae. Yung pala yung yung kabit niya. Kabit number 1. Bakit number 1 po? 2 po sila eh. May 5 po siyang anak, pero yung minor niya is 3 na lang po. Inano niya talaga yun sa SS, nagmakaawa. Sabi nila, umiyak pa daw. Hindi ko alam ang nangyari kasi ganon. Ngayon po, ang sabi ng SS, parang matatagalan daw po yata kasi i-recompute pa daw po. So ngayon, wala naman akong magawa. Paano? Umuwi na lang po ako. Nag-intay po ako hanggang September ng taon din na yun. September, bumalik po uli ako sa SS. Sandali, ate. So, nung tinignan sa computer, na-confirm na tumigil talaga? Stop nga po eh. Okay. Opo. Tapos yung September 2022, bumalik po uli ako sa SS na nakiki-update po ako kung hanggang kailan ako maghihintay. Wala pa rin po silang final na sagot. Hindi daw po nila alam kasi hindi naman daw po sila ang magre-recompute, kundi yung pinaka-SS daw po, yun ang sinabi. So, uwi na naman po ako, bigo ako. Dumating po yung December 2022, kala ko wala pang makukuha. Nakuha po ako in 13 months, nung December 2022. 1,000 na lang po yun. Tapos may nabasa po ako doon na naka-indicate na magiging 800 na lang daw po yung monthly ko. Di bumaba. Kasi po yung monthly ko is 2,000 something na may butal. Inantay ko ng January. Kala ko magbibigay sila as in sa cheque kasi mababa na lang eh. Inintindi ko rin dahil kaya siguro hindi pumapasok sa ATM. Wala po. Until now. Ng January 2023, wala pa. Kahit na may recomputation na. Isang taon na po nung 2023, tapos magdadalawa na sa 2024. Simple lang naman ang tanong ko eh. May balak ka pa ba mag-asawa? Ay, hindi na po. Kaya ako natanong yun, baka kala nyo, ano ba naman yung tanong ni Ate Pia? Hindi, kasi simple lang ang sasagot ko sa'yo. Sabi ng batas, ang beneficiary sa namatay na SSS member is the dependent spouse until he or she remarries. Opo. So hanggat hindi ka pa nag-aasawa, ikaw ay dependent. Tapos ang storya, lahat ng kasunod natin na pag-uusapan, detalye na lang. Habang nagsasabi si Alan ng mga suggestions niya, uungkatin niya yung detalye niyan, ina-assure na kita na sabi ng batas, ikaw ay beneficiary. Okay? Ina-acknowledge din ng batas na meron din karapatan ang mga illegitimate children na dependent pa, yung 18 and below, which mukhang tanggap mo naman. Minor Pero po. hindi yan nakakatanggal sa'yo. Pagka nga nag-asawa ka na lang ulit, hindi yung kung may matuklasan dyan na illegitimate, mawawalan ka. 2 things ang definitely hindi dapat. Hindi dapat tinigil or bawasan na walang notice sa'yo. Wala. So, sasamahan ka sa branch ng aming abogado.
First and foremost, to get the computation and to find out what we have to do. And kung kailangan sa main, we will go there. Second, walang excuse na tumagal. Kasi precisely kaya ka may pension at kaya monthly because the law and the legislative intent, the spirit of the law is kailangan mo to Opo. monthly. Diba? So kung pahintayin ka ng 6 months, ng 1 year, big no-no talaga yan. We will look into that. Let us find out kung ano yung application nila ng batas. Kasi ang nakalagay sa batas, primary beneficiaries ang asawa, legitimate children, and illegitimate children. Pero may kabilang provision na nagsasabing children will get 10%, legitimate children, and then illegitimate children half. But in no case lower than 250 pesos. Ang good news naman is that that is only until 21 years old sila. So after that, tuloy-tuloy ang pension sa iyo, Ate Christy. And kami ay parating may gratitude dito sa CIA with BA. Actually, pwede mong itawag lang to. Pwedeng sa side ng show, nag-usap lang tayo. But because you allowed us to go into your life, to ask personal questions, at hindi madali sa isang asawa na sabihin, nagkaroon ng ibang babae. And throughout the interview sa ating mga kababayan, si ate, hindi naman nagsabing hindi dapat meron yung mga children, kahit illegitimate. So we want to honor you na kahit masakit na malaman na may ibang anak ang iyong asawa, hindi kami nakarinig sa iyo ng hindi dapat silang suportahan din, no? So, in behalf of Kuya Boy and Ate Pia, kung may maisip ka na livelihood, negosyo, 'di ba? CIA with BA wants to be a part of that. And may ilalalaan kami na seed money para sa iyo. Doesn't have to be alone. Meron kang anak, pamangkin, best friend who wants to go into business with you. Kasi Mga kamag-anak ko po. mga kamag-anak mo, di ba? So at least, whether it's 800 or 2,000 na kukuha mo, siguro magkakaroon ng konting joy, di ba? And then, Kuya Boy, after yung samahan ka sa SSS branch and ma-resolve to, in the future show, we will show how it will resolve. Okay. Para mabuo sa isip ng mga tao na pag may ganyan sitwasyon, paano gagawin nila? Patuloy ang conversation na ito kasamang mga abogado ng CIA, ng Cayetano in Action. Pero sa iyong tiwala, sa iyong disposisyon, isa kang paalala sa aming lahat na life moves on kahit ano pa. Maraming salamat. Thank you din po. Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy sa SSS Deparo para linawin ang paghinto ng kanyang SSS pension. Dito nalaman ni Nanay mula sa Head of Accounts Management na may iba pang dependents ang asawa niya sa isa nitong karelasyon. Hindi ito naisama sa deklarasyon niya noong siya ay nag-apply ng pension at ngayon nag-file na rin ng claim ang mga nasabing dependents. Kailangan ma-compute muli ang pension ng mga beneficiaries ng kanyang asawa para maisama ang lahat ng dependents at ma-offset ang mga natanggap na sobra ni Nanay Christy sa mga nagdaang taon. Tutulungan ng mga abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy para sumulat sa SSS Main Branch. Aayusin ang kanyang account para malaman ang bagong halaga ng kanyang pension at kailan ito muling matatanggap. At para may pagkakakitaan si Nanay habang hinihintay iyon, kinausap na siya ng programa para sa negosyong maaari niyang simulan. Sinorpresa natin si Nanay Christy ng isang 4-needle sewing machine. Matagal na niya itong pangarap para maging subcontractor ang kanyang patahian. Makakadagdag ito sa kanyang kabuhayan habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang SSS benefit. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagtulong po sa akin. At salamat sa Panginoon dahil may ginamit siyang tao para maipagkaroon sa akin ito. Kasi matagal ko na itong pinag-pray eh. Kaya thank you talaga. Salamat.